Greetings mga kababayan! Ito pong muli sa Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Harinawa sa mga oras na ito, saan man po kayo naroroon, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. By the way po, ang ating pong pag-uusapan po ngayon ay may kinalaman sa ating topic noon na kung saan ay yung isang tao na matagal nang tumira o matagal nang tinitirahan o tinitirikan yung isang lupa ay magiging siya yung kanyang pagmamayari. At marami pong nagtatanong dito at karamihan po ay mukhang hindi po naunawan masyado yung konsepto. Kasi nga po yung una nating mga videos dito ay medyo pahapyaw lang po yung pag-discuss natin po yung mga legal na pinaghuhugutan kung paano ang isang lupa na matagal na ninyong tinitirahan ay mapapasa inyo. Bago po ang lahat, ay dito muna tayo sa ating legal maxim for this episode. Ang legal maxim po natin ngayon ay may yung ang Latin na nadinig natin minsan o lagi na ang sabi ay nemo dat quod non habet. Ibig sabihin po niyan, no one can give what he does not have. Sa wikang ating pong sa Pilipino po ay may kasabihan, ay pag hindi iyo ay hindi mo pwedeng ipamimigay. Ganon din po tayo sa ating buhay. Pag hindi po sa atin, ay wala po tayong karapatan at hindi tayo nagmamayari, ay wala rin po tayong karapatan na ipamigay po ito. Okay ko po? Okay. Ngayon po, ang ating pong paksa sa episode na ito na tulad nung sa ating introduction, ay may kinalaman doon sa usapin na susulat na naman sa atin na nagsasabi nga na sila daw ay matagal na po silang nakatira sa isang lupa. 35 years na po sila doon at ini-expect nila na bahalang araw ay magiging kanila na yung lupa. At sinasabi nila ay hindi naman daw sila nagbabayad ng amilyar, no? At wala man daw po silang mga kasulatan, no? Napakinggan nila yung ating video, matagal na sila nakatira doon, pwede bang maging kanila yun? At ano ba ang legal na dahilan kung bakit magkaroon sila ng karapatan? O sino man na pag matagal na sa isang lupa ay maari itong magiging inyong pagmamayari. Ang pinaghuhugutan po natin dito ay ang batas natin tungkol sa tinatawag nating prescription. Ano ba yung prescription? Ang prescription po ay isa pong konsepto ng ating batas wherein ang isa pong tao ay makapag-acquire ng pagmamay-ari ng isang lupain o isang bagay o isang real rights na dahil sa lapse of time kung tawagin na siya ay nakatira na doon o kanya na yun, in possession siya for a long time. Like for example, 10 years o 30 years or more. Okay? Pero, mayroon pong kabyat po ito. Pag sinabi nating prescription po, ang ibig sabihin po niyan, kayo ay nakatira doon sa isang lupa, titingnan nyo muna kung ang lupa ba ang inyong tinitirahan ay alienable at saka disposable land. Pag sinabing alienable at saka disposable land, ito po ay ibig sabihin ay pwede pong itong mapatitiluhan. Secondly, wala po bang may-ari? Okay? Now, saan po ninyo malalaman kung walang may-ari? Ay mag-check po kayo doon sa Assessor's Office o sa Register of Deeds. Okay? Kung wala pong may-ari ng lupa. At kung ano po ang classification ng lupa, maaari kayo mag-check sa Assessor's Office o sa DNR, no? Sa kanilang sendro, sa Department of Environment and Natural Resources. At doon ninyong makikita kung ano ba yung classifications po ng inyong lupa. Ngayon, may nagsasabi, ito ba ay kailangan nila yung kasulatan? Okay? O mas mabuti po kung may kasulatan kayo, no? Tulad ng deed of sale o donation o ito ba ay pinamana sa inyo. Pwede po yun. Malaking bagay po yun. O kaya, nagbabayad kayo ng amilyar. Okay? Pero sa kwento po natin, sa kwento po ng ating taga-subaybay, wala daw po silang anumang kasulatan. Pwede po ba yun? Well, tulad ng sabi natin kanina,
for as long as yung lupa is alienable and disposable land ay at public at ito ay walang nagmamayari, ay pwede ninyong applyan. Okay po? Ngayon, ang pinaghuhugutan po natin dito, tulad na aking nabanggit, ay ang dalawang klaseng prescription. Okay po? Yung tinatawag na ordinary prescription at saka extraordinary prescription. Yung tinatawag natin ordinary ay tama na po yung 10 years kayong in actual possession doon sa lupa. In good faith. Ibig sabihin, in good faith because meron kayong mga kasulatan, meron kayong mga deed of sale, meron kayong mga legal na kasulatan, no? Ito'y pinaghugutan ninyo ng inyong real rights o pagmamayari, okay? At kayo nandun, talagang kayo yung nandun kayo dahil kayo ina-assert ninyo yung inyong pagmamayari, okay? So, in good faith kayo. 10 years lang po ang kailangan po niyan, no? In actual possession doon sa lupa, in good faith, at meron kayong kasulatan, at ito po enforceable, no? Pwede ninyong ito'y ilabang kung sakasakali man yung karapatan sa korte, meron kayong pinanghawakan, kumbaga, like for example, mana, or deed of donation, or deed of sale. Okay po? But, tandaan po natin, hindi po ibig sabihin na porque meron kayong deed of sale, deed of donation, o ito'y mana, ay automatic meron na po kayo nun. Just like, pag ang tao pa'y pumunta sa inyo at nagbebenta ng lupa, okay? Checkin nyo muna, legit ba yung taong iyon? Legit ba yung kanyang pagmamayari doon sa lupa? Ano ba kanyang katibayan na siya yung may-ari ng lupa? Assuming nagbenta sa inyo, wala pang titulo. Legit ba ito? Titingnan ninyo. Kasi pag alam ninyong legit at nagkaroon ka ng bilihan, well, yun ang tinatawag nating in the concept of an owner kayo, in good faith kayo. So, 10 years lang po ang kinakailangan ninyo at pwede kayo mag-apply. But it doesn't mean naman po na maghihintay kayo ng 10 years. Kung meron kayong deed of sale, okay? At yung binilhan ninyo naman ay nabili din niya sa ibang tao at nagkaroon na ito ng pag pinagdugtong-dugtong po ito, yung original na owner, binenta sa kanya, nilipat sa kanya o pinagmana sa kanya, ito'y tacking, ang tawag niyan, tacking of ownership. Pag ito'y in good faith kayo, 10 years lang po, pwede na kayo mag-apply ng pagpatitulo. So, kahit na isang taon pa lang sa inyo, pero yung inyong pinagsundan nito, pag pinagdugtong-dugtong po yan, iabot po ng 10 years, you can already apply for titling. It could be, pwede ko mag-apply doon sa either sa Department of Environment and Natural Resources o yung judicial titling kung tawagin. Ngayon, kung ang isa naman pong klaseng prescription ay tinatawag natin na extraordinary prescription. Pag sinabi po natin extraordinary prescription po ating under our Article 1137 ng ating Civil Code, ay yung kayo ay nandun, no? Nandun kayo, nakatira kayo doon, in the concept of an owner, uninterrupted, ibig sabihin for the last 30 years or more, no? Nandun kayo, adverse ang inyong possession, no? At kahit na sabihin natin na alam ninyo na halimbawa merong nagmamayari ang lupang iyan, inabandon na, wala na, no? Pero for the last 30 years or so, no, kayo ay in actual, peaceful, uninterrupted possession, no? For 30 years na kayo at wala namang titulo yung lupa, no? Ay maari kayong mag-apply ng pagpatitulo nito, no? You could go to the court, mag-file ka ng petition for judicial titling or judicial titling of an imperfect title. Pwede kayong mag-apply noon. Tatandaan lang po natin, for as long as ang inyong possession is adverse, continuous, notorious, okay? In the concept of an owner, pwede po. Ngayon, kung ka po ay nakatira doon, katulad na sabi sa atin sa sulat natin, 35 years na sila. Pero sila naman pala ay tenant. Tenant, okay? O kaya umuupa lang sila doon sa lupa. In short, alam nila na hindi kanila yung lupa.
alam nila na may nagmamay-ari. Okay? Meron silang kasulatan na meron silang halimbawa ay lease contract. Okay? Kahit na gaano kayo katagal na pong tumira doon. No? The fact na hindi kayo in possession doon sa lupa, in the concept of an owner, hindi po talaga ito magiging basihan ng prescription. Okay po? So, yung po in a nutshell, kung paano ninyo magiging inyo ang lupa na inyong matagal nang tinitirahan under the doctrine of or principle of prescription sa ilalim po ng ating batas. Tatandaan po natin, okay po? Hindi porke na kayo nakatira na lang basta doon, po pwede na magiging inyo yon. Susundin po natin ang ating pinag-usapan at kung hindi po ninyo na nasakyan o nasundan yung ating pinag-usapan, pwede naman po ninyong i-replay yung ating pinag-usapan upang sa ganon, kayo po ay merong mabigyan po kayo ng impormasyon, no? At guidance man lang, no? Kung paano mapapasa inyo ang lupa. Okay? Ngayon po, another issue na ating tatandaan dito. Tatandaan din po natin, pag ang lupa ay ating tinitirhan po, okay? O ina-applyan natin sa pagpatitulo, it turn out to be na ito po ay ancestral domain. Ito po ay naka-declare, no? Na ito pong lupang ito ay parte po ng ating tinatawag nating mga lupa ng ating katutubo, yung ating national indigenous peoples sa ating lipunan, ay subject po ito sa mga ng batas natin tungkol sa mga indigenous people po natin. So may pag-ugnayan muna kayo doon sa National Indigenous Peoples Commission, no? Para ma-sure ninyo kung talaga bang yung lupang iyan ay hindi sakop doon ng ancestral domain ng ating mga katutubo. Okay po? So hopefully sa episode nito ay nagkaroon ng linaw ang ating konsepto kung paano magiging ripen to ownership ang prescription ninyo na maging dahilan kung paano kayo magpapatitulo ng lupa. So bali po sa mga hindi po natin nasagot yung mga katanungan, pagpasensya na po ninyo. Sa napakarami pong mga tanong na ating natatanggap araw-araw, physically impossible po na masagot po ang mga ito. Maraming po salamat at hanggang sa muli.